dalaga na galing probinsya, and hindi alam ng karamihan, even her, na meron pala siyang sakit, which is nymphomania. Not until do sa latter part, marireveal doon sa sinabi ng doktor, but being a nymphomania kasi, wala siya talagang cure. It's more of therapy and support groups. So ito, tinatake lang nung movie yung kung paano siya naapektuhan socially and personally dun sa pagiging nymphomaniac niya. Ayan. Sa mga artista naman natin, yung characters yung play, starting with Kelly. Sa akin po, yung character ko doon is yung tipo na what we really want. What we really want as a friend, ganun. Yun yung kumbaga, yung character ko doon, yun yung klaseng tao na siya yung gusto kong maging kaibigan. What you see is what you get. Barubal, maarte, bakla. Pero yun yung klase ng tao na alam mo, someone who will stay by your side no matter what happen. Ano nga yung character mo, Candy? Dayan po. Ako po si Dayan. Yes, sir. Ako po si Luisa dito. Ang character ko po dito is hindi po talaga ako nakakasabay sa generation, yung Gen Z, yung mga ganun po. So parang sobrang simple ko po talaga dito. Then mapagmahal sa family and gusto makapagtapos ng pag-aaral. So, sa nangyari po sa akin dito is, hindi ko po kagustuhan na magkaroon po ng ganung sakit. Napilit ko na po nilalabanan pero wala po akong magawa dahil hindi pa po ako nagagamot, parang yun nga po. Pero, sa kalooban ko po is, hindi po talaga ako ganung tao. Yun po yung tingin ko sa character ko na mabuting tao si Luisa na dahil lang sa sakit kaya siya nakakagawa ng mga kasalanan. Yung character ko naman po dito is ako po dito si Arman na isang caretaker. Then tahimik lang siya pero nasa loob yung gulo. Then nung nilabas niya yung gulo doon na nag-umpisa yung kalokohan ni Arman, lumabas na yung totoong character talaga niya. So, ganun si Arman dito. Last question ko sa mga artista natin. Mas okay ba sa inyo na gumawa ng sexy scenes kung ang ka-eksena nyo ay hindi nyo masyadong ka-close or mas okay ba yung ka-close nyo? We started class. Sa akin, actually, mas okay yung close ko na. Yung ganun. Pero, mas okay din sa akin, pinaka-okay talaga sa akin, yung naka-eksena ko na din, magkaka-eksena ulit kami, so mas comfortable na ako kesa dun sa ka-close ko din. First time lang kami magkaka-eksena, medyo may ilang pa ako. So, para sa akin dun ako sa naka-work ko na, kahit hindi ko siya close, naka-work ko na siya din, magkaka-work kami ulit, tapos may love scene kami, so mas comfortable ako sa ganun. Basta naka-work mo na kahit minsan lang. Yeah. Jessica. Mas komportable po talaga na close mo na yung tao, pero kung bago lang po kayo magkakilala is tingin ko kailangan po talaga na mag-usap kayo kung ano yung mga hindi pwede, kung ano ba yung ayaw mo, yung mga ganun po. Kasi po, mas importante po nagkakaintindihan kayong dalawa para magawa nyo po ng maayos yung character nyo. Tsaka para po, hindi na rin po mahirapan yung mga prod po, yung mga ganun po. Para sa akin po, mas madali talaga yung work pag kilala mo na yung tao or ka-close mo na siya. Kasi komportable na kayo, napag-uusapan niyo yung mga do and don'ts nyo, and madali lang para sa'yo i-call out yung tao na yun kung if he crossed the line, ganun. But if hindi naman, if hindi ko siya kilala or never ko pa naka-work, siguro nandun pa yung parang konting, parang ilang parang, uy, nahihiya ako dito, mabait kaya to, ano kaya niisip dito. So, yun lang naman. Kaya pala tanong kasi inisip ko pag ka-close mo, parang dali lang. Madali lang siya. Ang gaan. Or parang hindi mo maalis sa utak mo, magkaibigan kayo. Para sa akin, sir, mas magaan yung work pag kaibigan mo na. Kasi after na magtatawa
magtatawanan na lang kayo, Lalo ganon. yung eye to eye. Oo. Yun yung nakakayo. Ganon Yun yung advantage Stranger pag pa kayo. close. Parang ganon. Magchichikahan kayo, uy, ang galing mo dun ganon. Salamat. Thank you, Jojo. Now let's have Eugene Ases of People's Journal. Yes, sir. Good afternoon. Ang itatanong ko yung parang tinanong din namin kanina kasi back to back nga ito. Gusto kung ano lang yung tanong. Hindi ba, ano yung mga eksena nyo na nahirapan kayo sa pelikula? Pinakamahirap po sa akin, sir, is dun sa part ng confrontation. Dun ako nahirapan. Aside sa ang daming dapat kabisaduhin direct, yung lights ko ang haba, tapos yung ka-eksena ko naman pipe. Nakaganon lang siya palagi. So dun ako pinaka nahirapan. Ako naman po nahirapan ako sa mga, hindi po, yung parang challenge lang. No. Parang ano lang. Ako naman po nahirapan ako sa sa mga bed scene na wala sa bed minsan. So yung medyo gets ko si Direk na gusto niya maging unique hindi siya boring, hindi siya normal. So kailangan ko talaga siyang gawin ng maayos, ng tama. So parang nanibago ako doon sa ibang scenes na yun. Medyo doon lang po ako nahirapan. Sa akin, nahirapan ako dun sa love scene namin ni Jessa. Panibago yun sa ilalim ng lamesa. Oh my God. Yeah. Sobrang init. Tapos, nahirapan ako dun sa pwesto ko. Talagang nangangawit ako. So, para mapaganda yung eksena namin, talagang pinapakita ko sa camera na hindi ako mukhang nangangawit. So, doon ako nahirapan talagang sa ilalim ng lamesa. Tapos napakasikip nung lamesa. Mahaba yung pa ako So, yun, doon lang po. Hindi mo pa nagawa yun? Hindi ko pa po nagawa. So, doon ko lang nagawa. Kahit sa totoong buhay, hindi ko pa nagawa Gusto ko nga i-try Joke lang. Okay. Tapos another cliche na question. Syempre yung movie laging may istorya, may lesson, may ganyan. So ano yung mga parang natutunan nyo dun sa hindi lang the whole movie kundi yung for his character? Let's start with Rash. Yeah. Yun. Natutunan ko dun sa character ko hindi mo kailangan pumatol sa isang babae hindi mo kilala. Na, yun nga. Hindi mo kailangan pumatol na hindi mo alam ang totoong pagkatao, na yun nga, inakit ka, tapos hindi mo alam may sakit pala, so pwede kang maawa dun sa sakit. Dahil lang sa tawag ng laman, tawag ng laman is Inicognito girl. So dun, yun ang nagsilbing aral sa akin. Yeah, ganun kasi ako sa totoong buhay. So ayoko lang mga one night One night stand. stand. Oo, di ba? Sa totoo naman, naranasan ko mag one night stand. Hindi naman ako nagsisinungaling. So, ngayon hindi na. Hindi mo na gusto Ha? nung nag-one night. Yung Actually, nung ginawa ko yung one night stand, okay naman Masarap. Sa lalaki. Kaya lang lugi yung babae. So, yun. Si Jessa. Ano ulit yung tanong? Yung takeaway, yung whatever you've learned from your character or Nakinig ako masyado sa kanya. from the whole movie, from the whole story. Wag po tayo basta-basta maghusga sa isang tao. Kung ano yung nakikita natin, hindi laging ganun yung tao. Maaring may Sa ilalim. iba siyang rason kung bakit niya nagagawa yung ganung bagay. Then, mas okay na mas kilalanin natin yung tao bago tayo maghusga na ganito siya, ganun siya. Kasi, pag nakilala mo yung tao, mararamdaman mo kung totoo naman o hindi. Yun eh. So, si Candy yung nakakita talaga ng ugali ko doon sa character ko. Candy. Na-realize ko po dun sa movie na in reality, may dalawang klaseng tao. Yung tao na what you see is what you get. Tapos may tao din na, alam mo yung kumbaga, dun mo may tatawag na nasa loob yung kulo.
So, much better kung ano yung nakikita natin sa tao, hindi muna natin siya i-judge ng ganun lang kabilis. Kasi di natin alam yung mga possibilities behind back. So, yun lang. Okay. Last question para kay Direk. Kasi yung movie, yung title ng movie, nagamit na siya ni Lino Broca in the 80s. So, hindi ka ba na ano, parang... Well, originally po kasi, the Okay. title is Iyag. Iyag. It means, malalim na Tagalog for lust or libog. Okay. But then, ang sabi po kasi is baka maraming hindi makaalam or hindi magets yung meaning. So, pinalitan po nila into that. Ayun. Ako, kahit ano naman po, ang importante naman yung pinakang buong film instead of the title. Pero you are aware na may movie ng gano'n. Yeah. Lino Broca pa. Yeah. Well, hindi mo naman siya may kukumpara kay Direk Lino, syempre yung the concept and the story-wise. But then again, marami naman pong ganong pangyayari na halos magkamukha yung title, magkatunog, or pareho, pero different story. So, I guess it will stand on its own because it's a different story naman. And I'm not comparing myself to Direk Lino Broca, syempre. Okay. Ayun, so, ayun po. Okay. Ay, last na talaga. Direk, could you give us a little background of your mga works, past works? Okay. For the longest time, I'm an assistant director in ABS-CBN under the mentorship of Direk Jerry Lopez Sineneng. So, medyo dun po ako nahasak sa kanya. Mas sanay po ako sa drama, kaya nung nag-Viva Max ako, nawindang ako sa mga eksena, mga kailangan gawin. Ayun. So, halos lahat po na ginawa namin Direk Jerry since 2006 up to 2018 or 19. Ayun po. Nung lumipat sa GMA, nag-GMA din po ako. Pero bago po kasi ako lumipat GMA, nakapag-direct na rin ako sa ABS, yung Kadenang Ginto, mga ipaglaban mo na the episodes. Tapos, nag-movie na rin po ako with Direk Jerry. So, pagdating naman po sa hasang-hasa na ako kasi basically, kahit nakapikit, alam ko na yung trabaho ni Direk Jerry, vice versa, ganun. So, when I asked him if I could try doing my own Viva Max, he supported me. He wrote the script, which is our concept. Ayun, so happy naman po ako doon sa naging output. So hanggang ngayon parang supportado ko pa ni Direk? Yes po. Kasi we've been more than co-workers eh. Parang na pong pamilya kami ni Direk Jerry. So parang kung siyang tatay, o nanay. Kasi nandito na rin siya. Yes, ginawa po namin first yung Rita eh. Okay. Yes. Kasama ka rin sa... Ako po yung nag-AD sa kanya doon sa Rita. And then, eto po yun. Ito yung sinulat ni Direk Jerry. Yes po, siya po nagsulat yun. Pero yung pangalan po kasi dyan is Jessie Lopez. Ayun yung iyan ni DJ. So, Kinahiya ba niya? hindi naman po. Hindi naman. Screen name lang. Kasi ang huling sulat po niya is when he did, I think, Solterra eh. Yun yung huli niya sinulat eh. So, ngayon lang ulit siya nagsulat dahil sa akin. Ayun. Congrats and good luck. And thank you. Thank you. Now let's hear from Ms. Liz Reyes of the 9:10 p.m. Yes, paano mo pinaghandaan, di ba meme po ka, paano mo pinaghandaan being a meme po? Actually, bago po mag-shoot is, binasa ko po talaga yung script. Yun naman po lagi yung ginagawa ko. Para po maintindihan ko yung story and yung character ko. Then, nung nabasa ko po, ay okay naman po siya sa akin kasi ano po akong tao eh, makapamilya po talaga ako eh. Then, may mga, ano rin ako, may mga past din ako na may trauma ako, may mga ganun. So, hindi na siya mahirap sa akin pagdating sa pag-iyak, dun sa drama. Medyo nahirapan lang po talaga ako dun sa mga, yun lang po, yung love scenes. Kaya, pero nung bago po mag-shoot is naging character na po talaga ako na medyo nonchalant nga to, na medyo tahimik ako. Kasi po, sa set po talaga is, makulit din ako, sobrang daldal ko. Then, sobrang parang, ang tawag dito? Medyo hindi ako sobrang girly kumilos. As in, parang,
Oh, boyish na. Parang ano ako, hindi ako mahinhin. Ganun po. So parang ginawa ko, doon pa lang sa set is kailangan kong maging character na hindi ako mawala doon sa character na yun. Kasi gusto ko rin po talaga yung story. Maganda siya eh. So gusto ko po talaga yung kalabasan niya is okay talaga siya. Na kakaibang Jessa yung makikita nila dito. Direct, bakit kay Jess at hindi kay Candy mo binigay yung role? Ay, siya bagay sa akin. Charot. Well, yung characters po nila is given na when nung nabuo yung story at in-approve po, yung character nila is given na, so we can change it. And good thing naman po, swak sa kanila lahat yung role eh. Sabi ni Jessa, nahihirapan siya doon sa mga love scenes. It's because, syempre, sa dami na ng story sa Viva Max, kailangan mo maghanap ng yung ikaw yung unang gumawa, yung hindi mo pa nakikita. So, every time that gagawa kami ng love scenes, ng mga ganong eksena, I try to make it a point na, ito hindi pa nagagawa, mga ganun. So, para at least, bago sa paningin ng mga manonood. Saka, dahil may sakit nga dito yung character ni Luisa, so every time na bago siya makipag-love scenes sa kung sino mang makaka-love scenes niya, meron siyang atake, meron siya doon mapapanood niya na meron siyang tell na inaatake siya na naman ng pagiging nympho. Yun. So para malinaw ba? Ayun po. Ilan ang naka-love scene niya? Lahat po ng character po. Ilan po yan? Isama niyo na po ako doon. Pero lang si Aika, pero lahat po naka-eksena niya. Ayun, inikot niya lahat. Thank you. Thank you, Ms. Nancy. Now, let's give the floor to Mr. Irvin Santiago of Bandera. Bulatan talaga to. Kay Rush na lang muna. May love scene ka ba doon sa tatlong girls? Tinuhog mo ba silang tatlo? Kala ko nga meron eh. Hindi, joke lang. Kay Jessa. Kay Jessa lang po. Kay Jessa lang. Yes. Hindi ka nang hinayang na hindi. Nanginginayang nga ako eh, pero okay na din yun. Jessa Garcia naman to eh. Diba? Hindi, ikaw ba, Rush, paano mo pinoprotektahan yung leading lady mo when it comes to doing love scenes? Paano ba? After scene, siguro doon na lang sa after namin mag-eksena sa love scene. Agad kong pinapakuha yung towel para matakpan siya. Kasi, ikaw hindi? Actually, binibigay din naman agad. Pero much better kung babae yung mauna magtakip kasi para hindi makitaan ng mga staff or ano. So, ganun lang po. Opo. Pero ikaw, paano ka naghahanda? Ano yung ginagawa mo before love scene? Before love scene, kinakausap yung magiging ka-love scene ko. Kung ano yung bawal sa kanya, kung actually hindi tayo nag-usap, di ba? Pero alam ko naman kasi, hindi ko na tinanong eh, kasi alam ko naman yung bawal talaga sa parang bawal hawakan yung dito, basta yung So, ilang beses ka maligo before ng love scene? Actually, before kami mag-love scene, yung first love scene namin, hindi ako naligo eh. Kasi yun din naman yata yung first na eksena ko eh. Tsaka sa CR naman. Tapos yung eksena namin, may shower. So parang na rin kami naliligo. So, ganun siya. Yes. Toothbrush, mga ganun Meron naman. Or kumakain ka muna ng dinuguan or so okay nga yun, di ba? Para mas kakaiba. Di ba, Jessa? Ayun. Pala ako. Hindi, meron naman. Hindi ako tututbrush siya. Sige, kay Jessa and Candy na lang. Kayo ba nakaranas na kayo ng parang na-take advantage kayo while doing sa scenes? Or parang feeling nyo na bastos kayo or naharas? Sige, si Candy. Yes po sir. Na-try ko siya na parang Sir naman. Ay, sorry. Ma'am. Na-try ko siya na na-take advantage. Ako, alam mo yung nafe-feel ko talaga yung gigil niya, yung parang nadadala talaga siya. Tapos to the point na kahit wala nang shoot, nakauwi na sa bahay, andun may mag-chat-chat, gano'n, tapos gano'n, mga ganong eme-eme nila. Parang masaya ka pa. Hindi! Happy siya. Ano lang? Hindi naman dito. Hindi naman dito. Hindi, wala naman dito. Sino siya? Secret. Clue. Hindi, paano nawala? Paano mo hinandle yung gano'n?
Hindi, hanggang chat lang naman siya eh. Wala na siyang magagawa kung hindi ko siya re-replyan. Ganun. Tsaka, ayoko nang may involved na ganun, mga issue. Lalo na pag same management, mga ganun. Ayoko nang complicate. Hindi naman same management, pero... Sabi mo eh. Hindi, ano lang. Ayoko lang ng complicated na buhay. Gusto ko lang magtrabaho ng payapa at sumahod. So, tinaturn down mo siya agad? Opo. Ay, Sir Jan. Si Jessa na. Naranasan po parang gano'n. Naranasan ko po. Opo. Pero wala po akong babanggitin kung sino. Dahil po siguro baguhan. Alam ko po kasi sa sarili ko kung natitake advantage na ako. Ganun. So parang inintindi ko na lang po kasi baguhan, parang gano'n. So, pero after naman po, kinangusap ko po siya na dapat ganito, hindi ganyan. Kasi sabi niya po, nadadala lang siya. Sabi ko, wag mo sasabihin sa ibang babae yan. Kasi yung ibang babae dito, professional magtrabaho eh. Kumbaga dapat pag nagtrabaho ko nito, dapat professional ka din. Na wag mo sasamantalahin yung pagkakataon na dun pa sa maraming tao na dun pa sa film. Parang nawawalan po ako ng nababastusan po ako. Yun yung pakiramdam ko. Kasi porket naman po nagtatrabaho kami dito sa Viva Max na ganito yung work namin, is may karapatan po namin respetuhin din kahit pa paano. Thank you so much. Naranasan ko rin, Irvin. Chare! So maali. Now, let's hear from Matt Suzara of La Cuachara Lovers. 30. Hello po, good afternoon po. Ang question ko po kay Jessa sa kay Ken. Kasi dalawa kayo dun sa new breeds ng VMX Crash. Sa palagay nyo, mas matapang ba ngayon yung batch nyo kumpara dun sa mga naunang batch ng Viva Max Stars? Tingin ko po opo. Kasi sa nakikita ko po sobrang palaban po ng mga babae ngayon eh. Yung makikita mo sa kanila yung pagsisikap, yung pagpursige sa pag-arte nila, yun po. Then, kahit sabihin natin medyo competitive na sila, pero di po natin sila masisisi kasi po may pangarap po sila eh. Then, bawat po babae dito is kailangan po talagang galingan para may marating po talagang, may patutungan po yung ginagawa din nila. Yun po. So, nasasabi ko po na palaban ng mga babae ngayon sa Viva Max. At marami pang kakaibang kayang gawin ng mga babae ngayon sa Viva Max. Kumbaga po, mas malakas po yung loob namin ngayon compared before. Kasi before parang andun pa yung taboo, 'di ba? Parang nahihiya pa kami, nahihiya pa yung dati. Pero ngayon parang andun na yung lakas ng loob, parang yung openness, yung confidence na what we are doing now is just work. Nothing more, nothing less. Trabaho lang, walang personalan. Ano lang din natin si Rashins na katrabaho mo yung naunang batch sa ngayong batch. Sa palagay mo, sinong mas nagustuhan mong ka-eksena pagdating sa, yun nga, sa tapang? Yung mga naunang batch or etong batch ng mga bago? Iba tong mga to. Idol. Idol tong dalawang to. Palaban. Tsaka kung ano sabihin ng director, gagawin talaga. Tsaka professional. Yun. Actually, professional din naman yung mga nakata-work before. Pero may mga, yun nga, minsan kasi pag sinabi ng director, minsan may ibang tinatanggihan sila. Bawal po ako dyan, bawal po ako dyan. So, actually may naka-work ako, hindi ko nasasabihin yung pangalan before. May naka-work ako na sa Zoom meeting namin, okay siya. Then pagdating sa set, then locking pa, di ba dati locking pa? Pagdating sa set, ang dami ng bawal. So, lahat nahirapan sa kanya, artist niya, director niya, mga prod. So, yun. Actually, ngayon, mas okay yung mga ngayon. Talagang laban sila. Kung ano sabihin, basta professional lang, wala namang personal. For me, sa akin, yung batch nila. Especially Candy, idol ko.
Thank you, bro. Thank you, Matt. Now let's hear from Sir Jojo Gabanero of PEP. Kay Candy muna. Yung dalawa kayong Veloso, hindi ko ba... Yes po. Oo, nagkaroon ng ano na malito yung mga tao dahil pareho kayo ng family name ni Aika. Hindi naman po. Para sa akin, mas kinikilig nga ako kasi para ako my sister. Pero sino nauna sa inyo? Siya po, si Miss Oo. Aika po. Yung OG. Ang nagpangalan sa'yo, manager niyo? Yes. Pati siya? Opo. Ah. Parang related po sila. Kanina tinanong kayo tungkol doon sa mga kung naramdaman nyo na may nag-take advantage. Siyempre sa babae. Kay Rush naman, siyempre may ganun din sa lalaki, di ba? Di ba? Oo, meron ka ng karanasan na... Ibang take advantage yan. Hindi, sa poster mong... Sa work ba to? Oo, sa work lang, sa work. oo. Wala pa naman eh. Wala. Sabi ko, apakasarap naman ni Rush kung magti-take advantage, di ba? Wala pa naman. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Kasi ako ginagawa ko before ko maka-eksena isa. Talagang kakausapin ko wala. Kung ano yung bawal. Parang ako yating nag-take advantage eh. Nasubukan mo naman. Hindi, nagawa ko naman siya pero close naman kami nung girl eh. Then, sabi nga ng director eh, ang ganda ng eksena mo, parang totoo talaga. Hindi, direct totoo po talaga yung ginawa ko. So, nag-apologize ka sa girl? Oo naman. Kasi yun din naman ang gusto ni Direk Brillante. Diba? Alam naman natin si Direk Brillante, yung film niya dapat talaga makatotohanan yung lumabas. Gusto niya makatotohanan, depende na lang yung eksena talaga is talagang delikado, pwedeng dayain. Although kung kaya mo namang hindi dayain, kung safe naman is, bakit hindi mo gawin, diba? So yun. Ito yung movie na ano yung kasama si Sid Lucero, tama? Hindi, bata pa si Isabel. Actually, sasabihin ko ng partner ko, si Aika. Yan, si Aika Veloso. Andyan siya. Yun, siya yung partner ko dun sa bata pa si Isabel. Kanina tinanong namin din yung sa unang press con kung may mga eksena bang ano, tumangi kayo dahil ayaw nyo gawin or ginawa nyo na lang dahil kailangan. Like halimbawa kay Brillante, di ba? Parang mahirap santanggihan. Hindi. Actually, ako never akong tumanggi kay Direk Brillante. Although maraming tumatanggi sa kanya dahil nga dun sa kakaibang ano niya sa work. Like yung walang plaster. Pag nag-work ka talagang, kung kailangan naman talagang gusto talaga niya walang plaster kasi gastos nga daw, ganun. So yun nga sinasabi. Kasi sa production, bibili ka pa ng ganito. So, okay lang sa inyo. Actually sa akin naman, sa kanya naman ako nag-start yung launching movie ko na Palitan. So, goods lang din naman sa akin. Tsaka hindi naman ipapakita sa film eh. Pero hindi nyo naramdaman parang exploited kayo? Hindi naman po. So kinukunan pero pagdating sa final wala? Actually sinabi ko naman po sa kanya noon na tinanong naman po niya ako, ready naman po ako mag-frontal. Sabi ko ready naman po ako. Pero may kinuhanan po sa akin na eksena doon na nagma-masturbate. Then actually hindi naman nilabas. So kinat din po. Yung kasi nga daw hindi matigas. So gusto niya daw yung matigas para talaga makatotohan. Nag-masturbate ka tapos yung minamasturbate mo di naman matigas. So hindi rin naman effective, di ba? Hindi ka rin naman magiging komportable kung alam mong may camera, di ba? Yes. So talagang actually nag-prepare yata ako noon tagal. 30 minutes talagang ayaw tumigas eh. Yun nga, nasa nasa dagat. Yun. Hindi madaling maging sexy star, no? Katulad kanina, sinabi ni Micaela na napapagod na siyang umungol. Kayo, ano nyo? Ano yung mga... Nakakapagod. Nakakapagod bilang mga sexy star. Hindi. Sa'yo muna. Hindi nakakapagod eh. Sarap. Kasama naman sa work yun. Part ng trabaho yun eh. Lahat naman ng work nakakapagod. Diba? Actually nga, mas gusto ko dito sa Viva Max kasi nga, like sa ibang, actually gusto ko rin naman mag-mainstream. Sa mainstream talagang 24 hours yung shooting. Dito hindi naman 24 hours yung shooting. So, parang mas mahirap naman. Dito, umulog ka lang. So, diba? Yung sinasabi nilang makapagod umungol. Ako na. Workout yes. Nakakapagod magtanggal ng plaster. Yun po yung pinakaayaw ko talaga yung
pagtatanggal na ng plaster. Kasi po medyo masakit sa singit, mga ganyan-ganon. Kasi ako, okay naman po ako sa lahat eh. Kasi gusto ko rin po yung dire-diretso yung trabaho ko eh. Ayoko yung, kunwari, kanina nagtrabaho ko, tapos pahinga ako, ngayon makakaibot ako. Gusto ko po talaga yung dire-diretso. Kung kahit andun na ako sa set, hindi na ako alis, okay na ako doon. Parang ganun. Pero talagang kailangan gagamit ka ng plaster. Hindi ka Kailangan po talaga gumamit ng plaster. Kasi Dapat po, meron talaga. para po maging komportable ako gumalaw, yun po. Then, ang ginagawa ko na lang, nagdodoble ako ng pagtakip bago yung plaster niya. Para hindi siya masakit sa singit ang galing. Parang gano'n. Direk, wala bang ibang pwedeng gamitin na pagtakip bukod sa plaster? Para hindi masasaktan. Meron kaming ginamit nung ginawa namin yung Lobo and Immortal ni Angel kasi di ba nagka-transform sila. Ang ina-analyze yung skin tone na underwear. Although, for that, you will need CG to erase pa eh. Pero itong plaster kasi, dahil nga yun lang yung mismo tinatakpan, mas okay. Kasi actually, sa totoo lang, I see it, pwede namang wala pwedeng meron na na cover. Ang akin, siyempre, ang inaano siguro nila ngayon is para na rin maiwasan yung mga nadadala sa eksena and yung mga nang-aabuso or sinasamantala yung eksena. Pero kasi dahil nga hindi mo rin naman ipapakita, so why would you cover it pa? Yun lang sa akin. Pero dahil nga kailangan, so pero meron ako doon, Derek, hindi ako nag-plaster na, di ba? Sabi ko, okay na ako. Pero kasi dahil hindi ko pinakita sa shot. Dahil hindi ko pinakita sa shot. Ayun na nga. So feeling ko dahil nga karamihan ng eksena is mga love scenes. So kaya pine-prefer nila na merong cover. Bilang director, nagkaroon na ng insidente na napansin mo na nadadala na sa eksena yung mga artista. At kung meron, paano mo inahinto? Well, kasi like I did with them, kinakausap ko sila before the scene. Pinapakita ko yung gusto kong blocking, in-explain ko yung blocking. Within terms of merong nadadala, I wouldn't know kasi kung magaling lang ba talaga yung paggawa nila or obvious na ginagalingan nila, di ba? So, pero doon sa Rita Bay experience kami, natanggal yung plaster dahil tinigisan yung boy sa ginagawa ng girl sa kanya. So, pero dahil magka-close naman yung dalawa bida doon, so parang tawanan na lang sila. Wala namang issue. Ayun, ganun. Pero kasi lalo na ako, aliwas ako mag-block sa kanila pag wala na silang suot. Kaya I block them before pa sila magubad. Then yung AD ko na yung pagka nandun na talaga pagtitake na. Nung ako nag-AD, syempre, dahil first time ko dun sa Rita, nakaprepare na yung mga positions na papagawa namin sa kanila para pag sinabi ko, nandun ako sa labas ng kwarto, ganitong position na change. Alam na nila yung gagawin. Para iwas na ng yung papasok pa para imuestra kasi hindi ko rin sila mahawakan, di ba? So, ayun. Nagwagawa na ako ng way para mas mapadali yung blocking ng artista. So, hindi rin pala safe yung plaster, Hindi assurance sa porque may plaster, hindi matatanggal. Well, I think so. Pero depende rin kasi yung sa kanya, yung natanggal yung sa kanya, hindi naman nakapatong yung girl Ang ginagawa ng girl kasi pinakain yung nakaibabaw yung girl sa mukha ng boy. Doon na-apektuhan si boy kaya I don't know. Ikaw, Kelly. Yes po, sir. Ano yung mahirap sa pagiging sexy star? Lahat po mahirap para sa akin. Wala naman kasi madali sa trabaho to. Pero sa ngayon, hindi ko pa nafe-feel yung pagod. Kasi ini-enjoy ko pa kung ano yung opportunity na meron ako ngayon. Kumbaga, ini-enjoy ko na lang, ginagalingan ko na lang. Tsaka habang andito pa ako, parang I'm trying my best na kung ano yung kaya kong gawin, gagawin ko. Kasi ito yung pinasok ko So wala akong karapatan para mapagod. Wala akong karapatang humindi. Para sa akin lang. Kasi choice ko paninindigan ko. Pero yung childhood mo normal naman. Normal po. Kasi maraming ibang Hindi may ibang mga sexy star na meron pa trauma. Nagre-rebelde, may trauma.
Ako po, nung bago I mean, yung literal na, sa kapalit na time, na-culture shock ako. Kung gano'n ko ka-ingay ngayon, gano'n ako katahimik nung pinaka-first ko. Kasi lumaki ako conservative eh. Father ko, yung mom ko, parang na-prestigious family, gano'n. Hindi naman literal lang, pero maalum mo yung conservative, yung pinsan ko pare, mga gano'n. Oo. So, napakahirap para sa akin. So, nung first ko, kahit topless pa lang yun, mga 10 seconds, walang hawak-hawak, walang love scene. Doon ako pinaka na-culture shock. Yung iyak ko doon sa scene na yun, literal na iyak ng takot, iyak ng pressure, iyak ng nahihiya, iyak ng takot ka mapagalitan. Pero ngayon, parang okay na. Paano nila tinanggap? Po? Paano nila tinanggap? Sabi ko lang, huwag nyo na lang panoorin. Importante na bubuhay ko kayo. Eh, yung pinsan mong pare. Importante pero. Po? Yung pinsan mong pare. Blinak ko silang lahat. True? Naka-block po sila. At dahil ayaw nila talaga. I mean, kahit panoorin nila, okay lang. Pero huwag nyo na lang iparinig sa akin yung mga komento nyo. Hindi mo lang sinabi sa kanya na ipagdasal ka na lang yun. Actually, hindi. Kasi alam ko yung sermon sa akin na Lord. Mga ganong moments. Pero binlock ko talaga. Tapos lahat ng GC ng mga relatives namin, gano'n, nag-left ako. Eh, paano pag nakikita kayo? Nasa Mindanao sila, kaya nila yun. Andito lang po ako sa Metro Manila, guys, naguhubad. Thank you. Thank you, Sir Jojo. Now let's hear from Nurse Amo, GMA Entertainment. Kay direct lang po muna. Why the story of a nymphomania para sa... Well, actually, that story, ang pinagbulan niyan is my experience doong college days. Kasi ang napasukan kong condo, kami ng pinsan ko was a mixed condo with boys and girls, which is hindi normal at that time. So, nung binubuo namin ni JL as Direct Jerry yung story, ginawa namin boarding house instead of dormitory. Tapos, ayun, yung lymphomania is, yun na lang inisip namin na paano magkakaroon ng laman pa yung story nung kesa dun sa whereas parang labo-labo lang yung love scene. Kumbaga nilagyan namin ng lalim pa yung story para merong conflict yung bida and then merong resolution sa huli. Ganun ba? Kasi ito pag mapapanood yun, hindi lang sila basta, kaya natutuwa ako doon sa mga artist ko kasi syempre gusto ko rin, hindi lang basta mapanood ng tao na hubaran, puro sex lang, may lalim din, may story din, may lalim yung lahat ng character nila. Kahit yung character niya na babaeng bakla is very confident of the lead actor, lead na character. Tapos si Luisa naman, kaya nakagulat kasi ito yung loud and wild, pero turns out, marireveal, mas marami pa pala siyang experience kaysa sa kanya. Dahil nga doon sa sakit niya. Ayan, may mga ganun twist pa. Since mas madalas ka noon sa mainstream, ano yung may mga pagbabago pa in terms of directing pagdating sa ganito, like Rita and Edith? Well, the only difference was, kasi ako, I could say that my forte is drama and action. Kasi sanay ako sa ganung mga eksena. Pero dito sobrang, ewan ko, siguro mga tito levels ako, nawindang ako sa love scenes, sa mga sex scenes eh. Unang-una, hiya ako sa mga, lalo na pag sa kanila, kahit masasabi nila hindi ako mahawak sa kanila pagka kasi out of respect. Ayoko naman na masabi nila na, director ako pero ganyan. Hindi ako ganun eh. I could tell the story even if kahit wala, no need to touch them, I just need to tell them what to do. Kanya-kanya style naman siguro yun eh. Tapos, sa mainstream, ito pala, kami yung first na inabot ng Eddie Garcia Law. So, so ako, I came to the set prepared na naka-drawing na lahat ng setups ko for the day para alam na ng DOP ko and ng PD ko kung alin yung kailangan yung setups, naka-chacha na ako kung anong uunahin, susunod. Lahat yung naka-prep na. So, good thing, natapos naman kami on time palagi and ayun lang, ang hirap na kasi sobrang paspasan. Meron pa sana ako mga gustong i-achieve na shots, pero dahil sa time constraint, hindi na nagawa. Ayun. Okay, thank you.
Para sa girls naman, mention nyo kanina na kalaban na kayo, especially yung batch ninyo. Pero nung na-introduce kayo, ilan na kayo? 12 or 11? Ayun. Ang dami nyo, meron ba kayo na-feel na competition or do you feel insecure? Kasi ilan kayong laging dapat, diba, magkaroon ng project? Para po sa akin yung nafe-feel ko, hindi po kami na-insecure sa isa't isa eh. Kami po mga batch na to kasi po kanya-kanya po kaming personality, aura, parang gano'n. So, iba-iba ng image. Iba-iba kami ng yung style. So, ang nafe-feel po namin is kailangan namin magsikap para isa sa amin is alam nyo na yun. So, pag may mga baguhan po, pinapayuhan din po namin, ina-advisean namin kung ano yung mga dapat gawin, yung mga ganito, mga nahihirapan po sa script yun, ginaguide naman po namin. Then, yung batch po na to is sobrang friendly din po lahat. Kasi halos lahat po, magkakaibigan din po eh. Sa 11, parang halos lahat din nakatrabaho ko, lahat ng kaibigan ko. So, wala po sa amin problema yung siguro yung pagiging competitive. Sa sarili na lang po namin yun eh. Kung kailangan. Kalaban namin sarili namin na dapat galingan namin eh. Para sa amin yun eh. Hindi naman para sa ibang tao. Yun po. Wala po. Parang wala po akong nafe-feel na competition. Kasi kung may, yun nga, tama nga sabi ni Jessa, kung may kalaban man kami, sarili namin. Kumbaga, kung ano kami before, dapat yun yung mas galingan pa namin ngayon. Kasi, wala eh, kung para sa'yo talaga. Kung para sa kanila, then happy ako para sa kanila. Yun lang talaga yung magagawa ko. Walang inggit, walang insecurity. Natutuwa ako kasi ang sarap sa feeling na makikita mo yung kapwa mo babae umaangat. Wala nang mas sasarap pa sa feeling na ganun. Thank you, Nurse. Now let's hear from Sir Roldan Castro of Abante Tonight. Meron pa po. Ano na lang ang mga nagustuhan ng eksena sa pelikula at saang eksena kayo talaga nag-apoy ang init. Ganon. Lumagablab ang init. Pinaka-natuwa po ako dun sa pagiging kung paano ko siya inalalayan. Yun yung pinaka-touching na part sa akin. Kung paano ako naging best friend niya, kung paano ko siya sinuportaan, ganun. Tsaka paano ko siya minahal sa story. Sa scene naman namin, yung pinaka-nag-init, dun talaga sa eksena namin ni Jessa. Kasi si Miss Jessa, siya pa yung first nakagawa nun sa akin na hindi ko pinahintulutan sa ibang mga naka-eksena ko before. Kumbaga siya yung nakabinyag sa akin. Anong ginawa? Sa part na yon. Abangan nyo na lang po. Panoorin na lang. Yeah, you'll see it later. So pinainit ka talaga ni Jessa? Opo, kasi yun nga, kaya... Ano ba yung ginawa? Totoo yung ginawa niya, as in hindi siya daya. Doon ko lang na-realize dun sa confrontation namin na it made sense. Ba't ko nasabi na, girl, ang wild mo. Ganon. It made sense kung bakit na-shock ako na ang wild pala ng best friend ko, ang tahimik na tong gagang to. Ganon. So, doon parang, oo nga, no, nagulat ako, ang bait mo, tapos ginanyan mo ko. Yun. Jessa. Yun ang money shot ng show eh. Ako po yung pinaka-nagustuhan ko dun yung confrontation talaga. Kasi gusto ko talaga maging maganda yung resulta niya kahit na nasaktan ako, gano'n dahil sa confrontation. Nasaktan po talaga ako. Ilan yung tama ako pagdating ko sa bahay. Tapos natatakos na ako sa yung kasagutan ko. Inisip ko, ang lakas niya talaga, grabe, makatotohanan talaga. Yun yung inaano ko. Pero okay lang po sa akin yun, at least magiging makatotohanan po talaga yung niya. Then yung mainit na apoy. Ano ba pangalan nun? Kalimutan ko si Si Gion? Kay Gion. Kasi, hindi mahirap yung scene namin kasi umuulan pa. Alam mo yung timing talaga na sobrang dali lang po din. Parang
Or maayos lang din po siya makatrabaho, parang gano'n, nagigets niya yung ano. Mabait ka naman sa Gio. Okay si Gio. Okay si Gio ka ba? Okay, Rush. Same question. Ano nga po ulit? Anong eksena mo ang nagustuhan mo at the same time? Saan eksena ka nag-apoy ng naglaga-blab? Nagustuhan ko. Para sa akin po, actually, lahat. Nagustuhan ko naman lahat. Oo, lahat naman nagustuhan ko eh. Kasi sige, nagustuhan ko yung love scene. Yung love scene namin. Yes, Oo. Yun lang. Kasi yung ginawa, yung mga eksena ko kasi dito, hindi naman siya ganun ka-heavy. Diba direct? Hindi naman siya ganun ka-heavy. Hindi siya big movement, hindi siya maano sa salita. So hindi siya ganun ka-heavy. Kaya masasabi ko na lahat naman talaga nagustuhan ko yung eksena ko dito. Yeah, compare mo naman po sa mga kanila, sa character nila, ang dami nilang mga heavy scenes like Aika, si Candy, ito. Yeah. So, then, nag-init ako dun sa CR, dito, dun sa ano namin. Kasi ang daming ano eh, yun na talaga ang daming ginawa. Yung mga position, then pawis ka tapos may tumutulo na shower. So, dun ako nag-init. Tsaka, siyempre, Jessa to, ang ganda-ganda ni Jessa. Ano ba naman? Baka Jessa yan. Ang dami ko na naka-eksena dito sa Viva Max na, yun nga, mga girls na BMX. So, Jessa talaga eh. Magkangkat ka pa. Eh, nandito kasi siya. Iba to. Idol ko to. Itong dalawa. Jessa, kasi nung press ko ng BMX 11, di ba, ikaw tinuturo nila na maging Viva Max Queen. Para potential maging Viva Max Queen. Nararamdaman mo na ba yun? Yung totoo. Oo. Kasi di ba ilang beses niyo ako inas dati na ready ka na ba? Sinasabi ko talaga, hindi pa po ako ready. Parang, yung totoo, handa po ako talagang maging Viva Max Queen na kasi po, iba po talaga yung pagsusumikap ko pagdating sa trabaho eh. Alam po ni Direk yan na ayoko magreklamo. Talagang gusto ko, maayos yung trabaho ko. Kasi, ibibigay mo na lang yung best mo, galingan mo na talaga. Yung parang iniisip ko, isang paguran na lang to. Dapat best mo na talagang gagawin mo. Yun po. Then, bawat po, karakter na ginagawa ko na, talagang sinasabuhay ko na siya na parang, kailangan maging ako to. Yun po. Kaya po, masasabi ko na, ready na po ako, yun. Candy, kasi nung unang press ko, narinig ko talaga, lumapit ka sa manager mo, sabi mo, artista na ako talaga, nasa press ko na ako. Oo, kahit ito Jojo rin yung narinig ko. Huwag ka magsinungaling. Charot. Tapos ngayon, anong nabago sa buhay mo after niyan? Ganito po kasi yun. Yung Oo, sa Viva Max. Ay, sa Viva Cafe. Kasi po, before, nung na-discover po ako ni Mami Jo, wala po akong kaalam-alam. Tanong ako ng tanong, sabi ko, Mami, ano to? May ganito, may poster pa, ganun. So, gusto ko ang alamin. Kasi, para, well-prepared ako. Kasi, syempre, di ba sabi ko po, conservative ako, takot ng mga hubad-hubad kinemerot. Tapos, nung dumating na sa point na first ever na-try ko mag-media con, sobrang na-appreciate ko at grateful ako nun. Kaya sabi ko, Mami, thank you kasi dito ako. Kung di tayo sa inyo, wala ako dito, gano'n. Tapos parang sinasabi ko sa utak ko, shoutout sa pamilya ko, gano'n. Gano'n lang yung kumbaga, gano'n lang yung sobrang happiness ko. Parang masaya na ako sa maliliit na bagay. Hindi ko inaasam na sumikat, hindi ko inaasam yung stardom, hindi ko inaasam na mag-mainstream. Kumbaga, sa mga maliliit na bagay, sobrang na-appreciate ko na yun na. Kahit hanggang dito lang ako, Lord, kahit last ko na to, okay na. Masaya at least na-try ko, gano'n. Pero di ko naman in-expect na, may kasunod pa pala, gano'n. So, sobrang thankful. Wala na akong masasabi. So, na-enjoy mo naman maging Viva Max star? Opo. Magaling po ito. Na-enjoy ko po. Ng konti. Magaling siya. Idol yun eh. Sa script pa lang, sa pagbitaw ng magaling po siya. Anong gusto mo ba, Maya? Sa mga heavy love scene. Thank you, Sir Roldan. Sa mga heavy love scene talaga recommended si Candy. Ano ang gusto mo? Pero Candy, star ka na girl. Kaya, diba? Okay na yan. You have to imbibe that. Congratulations. Last but definitely not the least, may I call in Erwin Ogawa of Anong Gana, please. Thank you. You deserve it, Erwin. Charay. Bye, Almet. Sa CR. Kapag
Alright, congrats sa new movie. Sa lahat ng cast, kung bibigyan kayo ng chance na pumili ng location for a love scene, anong nasa idea nyo na fantasy location for a love scene na isi-shoot? Candy, Jessa, and Sa balcony po. balcony na. Kahit anong Kahit anong balcony po, pwede condo, pwede hotel, pwede opisina. Basta gusto ko lang sa balcony. Kasi gusto ko yung habang nagla-love scene, nakamuni-muni ako. kita nga, overlooking. Oo. Uy, andun yung isa, nagbabata ko. Ganon. Mga ganong moment. Ginagawa ka na yan. Tapos habang ginaganon-ganon. Ayan, kaibigan si Direk. Jessa, any location? Natin sa request, Bata. Bata. Ay, oo nga, no. Bata ng Yes. trip May mo. bula-bula. Yes. Tapos may mga kandila. Yung mga ganun. Romantic. Romantic din naman. Tapos may wine-wine. Yan. Location or kahit lugar. Forest? Para iba naman. Manananggal. Forest. Di ba? Yeah, kasi para maiba naman, di ba? Parang common naman yung mga nasa private So lugar. camping ka eh. Yeah, parang ganun, mga sa Pwede, forest, di ba? pwede. Kasi wala pa akong nakitang ganun. Wala pa akong, parang bago siya sa, di ba? Yes. Pag nagka-camping kasi yung iba, silang mag-isa lang. So, parang mas masarap may kasama eh. Mag-iinom muna kayo sa labas. Huwag lang multo tsaka aswang. Tapos may lumabas na wrong turn. Yun. So, yun. And last question, lahat kayo syempre nakapanood na ng Viva Max movies, di ba? So, anong movie ng Viva Max yung wish nyo na part kayo o kayo naging bida sana? Anong movie yun? Sana naging part kayo. Yun anong movie na yun? I'm sure meron. Ayun, nagustuhan nyo. Ano po, yung dati nung nasa probinsya pa po ako, pinapanood ko yung kay Miss AJ Raval. So, siguro kung nabigyan na ako ng opportunity before, dun ako sa Sitio Diablo. Yes. Kasi bagay sa akin yung mga geng-geng. Oy, Paul, tagay ka! Ano, kamusta yung mga alak natin dyan? Mga ganon. Cool, yes. Gusto mo mga ganon. Ikaw, Jessa. Mga napanood mo na Mga tambay Viva na Max. tambay. Gusto yung alak natin dyan. Ayos ba? Magkano kinita mo? Ganon. Nakalimutan ko Hindi din. na effort, no? Kakailan lang. Parang hirap na mag- Isa, kahit isa lang siya, yung kay AJ na Sitio Diablo. O role na lang. Kahit Dream anong- role Dream na. role na lang. Dream role. Dream role ko. Mm. Gusto ko naman maging maging nurse. Nurse. Nurse Abby. May bagong nurse movie, di ba? Nurse Abby ba Oo, yun? Nurse Abby. Ganun lang. Nurse. Gusto ko kasi yung parang laging character na Babae, mga hin-hin. Hindi. Ayaw mo yung mga geng-geng. Hindi, di ba kasi may mga parang cosplay, di ba? Pag basta yun na yan. Yun na yan. Minsan estudyante, yan, nurse. Yun talaga yung Okay, nurse costume. Correct. Rush. Yung sa akin siguro yung pelikulang Pusoy. Pusoy. Si Vince, yeah. Mm. Para napanood ko kasi yung nag-premiere, so ang ganda. Actually, bagay na bagay kay Vince, pero syempre ako pangarap ko din yun. Then action. Yeah, pangarap ko actually. Pangarap ko yung role na yun. Sobrang ganda. About siya sa gambling, then may pagka-action siya, napakaangas ni Vince doon. Then siguro yung uhugas ni Sean. Yeah. Yun, para sa mga ganong role talagang action. Pagdating sa action talaga, pangarap ko yan. Pero syempre, para sa kanila yun eh. May darating na para sa atin. Sana! Yes! Manifesting! Kasama ko na si Direk sa mga napanood mong Viva Max movies. Ano yung gusto mo sana na-i-direct mo sana? Or part ka ng movie? Actually, old school lang. Ako, one of my favorites is the Scorpion Knights 2. Ah, yes. And yung Warat. Yan, mga Viva. Yun mga gusto ko. Gusto ko rin mga luma. Sa Viva Max, una kasi nung before namin gawin yung Rita, pinanood ko yung Scorpion Knights 3. Medyo na-windag ako sa mga eksena. Pero yung Scorpion Knights 2 is a classic talaga for me. Yun ang gusto ko. Saka yung Warat. Ayun. Yun pa. Medyo maka-Joy Jimenez ako nung kabataan ko eh. Pinatangkad ba, Direk? Oo, ba yun? At nakakatawa kasi naka-work ko yung ibang Viva Hot Babes doon sa TV. Natatawa ako pag nakikita ko sila sa ila, si Cherie, sabihin ko, Ma'am,
Maraming salamat po, malaking parte po kayo ng pagkabata ko eh. Tawa sila ng tawa sa akin na yun. Pero ayun, nakakatawa kasi yung mga napapanood ko lang, nakaka-work ko. Nakakatawa experience. Ayun. Thank you, good luck sa movie. Thank you po. Sorry. Just a follow-up. Direct ka nila para makompleto lang yung story. Kapag ba yung instructions ba kayo sa artista nyo na kapag nadadala na yung ka-partner, pwede silang magpakat? Well, kasi ever since nakuha ko yung style with JLS na gagawin namin, even before pa, pag may mga intimate scenes, we see to it na ginaguide namin sila doon sa blocking na malinaw na ganito lang yung gagawin, ganyan. Kasi kung sakali man madala sila, it's not because of us, it's between them na magka-eksena eh. So kung sakaling mangyari yun, alam naman namin kung hanggang saan lang yung tinuro namin na gagawin. So pag lumagpas na dun, kinakat namin talaga. Hindi na kasama yan. Tapos, pinapagsabihan yung artista na mali yan o wag ganyan? Well, syempre ako hindi ko pwedeng i-verbatim si Direk Jerry. So ako, nakasala na yung masasabihin ko sa kanila na let's stick to the blocking. Ang ganun lang. Kasi not unless meron palang kaunawaan yung dalawang magka-eksena, hindi naman namin alam. Pero may mga ganong instance eh, na behind the meron palang nangyayari sa dalawa, di ba? So, yung mga ganong instances yun, basta we stick to the blocking na lang, kung anong binlock namin. And then pag lumagpas sila dun, we cut it na. Yan ba? Thank you so much. Now, may we ask the cast to please invite everyone to watch Eden, streaming on Viva Max starting on July 30. Let's start with Rash. Tapos there. Hello.